Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik po si Coach Oli News PH sa inyo. Huwag pong kakalimutan, pagpasok pa lang, mag-like po tayo agad at syempre, subscribe na kayo dito kay Coach Oli. Ha? O, huwag kakalimutan, subscribe. Lalong-lalo na doon sa Team Duterte, doon sa mga original, doon sa mga bago, doon sa mga Duterte team sa Pilipinas at Duterte team sa iba't ibang panig ng mundong ito. Okay? So, eto mga pag-uusapan natin, ha, yung booking. Medyo hindi maganda itong pinapalabas na programa ni Aimee na Lulong. O tingnan natin, ha? Mamaya. So yan pag-uusapan natin. Pangalawa po, itong patungkol sa sinugod ang bahay. Nako, ang bahay ni Tatay Digong, planong taniman ng kung ano-ano, ha? O, sige. At syempre, bumawi na po ang China, sumagot sa Pilipinas. Yan po ang ating mga pag-uusapan at bibigyan ng komentaryo ngayon. So hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, sige po, simulan natin dito sa patalastas itong pakulo na bago ni Aimee. Aimee Solusyon. Okay? Sige, at tapusin muna natin yung buong ads at gusto ko po kayo magbigay ng komentaryo, ha? Oo, hindi ko muna puputulin, tutuloy-tuloyin natin ito. Pero gusto ko magbigay kayo ng komentaryo bago ko i-play ito. Ano sa tingin ninyo, etong mga pinaggagawa ni Aimee? At pangalawa, after ng ads, bibigyan ko po kayo ng oras para magbigay ng komentaryo. Sa tingin ninyo, may silbi po ba? Or paek-ek lang? Or kung ano man ang inyong komentaryo dito sa pakulo ni Aimee Marcos. Ulitin ko, Aimee Marcos, hindi pa rin siya nagpapalit ng pangalan. Buti kung palitan niya Aimee Bangag. Hindi. Basta Aimee Marcos pa rin ang kanyang apelyido. Tuloy po tayo. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, laso, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, Lulong sa krimen. Nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan ay lulong! Kung walang lulong, lahat susulong. Isinulong ang mahigit 800 bills at 91 laws, Senator Aimee Marcos, number 39 sa balota. Sige. Anong sa tingin ninyo ang magbibigay ninyong komentaryo patungkol dito sa commercial ni Aimee? Ulitin natin. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, laso, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, lulong sa krimen. Nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Eto lulong sa droga, lulong sa korupsyon, lulong sa krimen. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan. Ayan. Pero teka muna. Ito, ako naman ay natutuwa sa mga pag-iimbestiga ni Aimee. Just to balance things, maganda yan kasi nakakatulong siya patungkol dito sa mga pang-aabuso sa mga Duterte. Pero sa ngayon ay puro palang salita. Puro ganyan. Naaalala nyo? Noong siya ay nag-press con, meron siyang binanggit na lulong. Tapos, tinanong ng isang media, sino ba ang mga lulong? Hindi niya sinagot. Parang ang pagkakasagot niya dito, hindi ko maalala, pero abangan. Diba? Kung tama ang aking pagkakaalala, abangan. Yung pala, hindi niya sasabihin kung sino yung lulong sa droga, yung lulong sa krimen, yung lulong sa korupsyon. Hindi niya sinabi kung sino yung lulong.
Hindi pala yun ang ibig niyang sabihin na aabangan. Ang aabangan niya lang pala natin ay itong kanyang komersyal. 'Di ba? Parang ito si Aimee, iniikot-ikot tayo. Kasi parang parang tatandaan po natin, hindi naman lingid sa kanya, nandoon siya. Actually, unang sinabi sa malakihang venue ni Tatay Digong na bangag si Marcos, si BBM. I was there, I was even in front. Narinig ko pong live yun. Nandoon din si Aimee, nandoon din si VP Sara. So, alam na alam niya, hindi mapagkakaila that this is public knowledge, so hindi po tayo nagfe-fake news. Binansaga na bangag ni Tatay Digong yung kapatid mo, Aimee. Tapos meron kang lulong na sinasabi, lulong sa droga. Sino yun? Puro ka pa please. 'Di ba? Sabi mo, sasabihin ninyo. Sabi mo, aabangan namin. Yung pala, ang inabangan, ang dumating, commercial mo. Coach Oli, relax ka lang. Kasi may plano yan. Yan lagi sinasabi ng mga Aiminatics. May strategy yan. Di ba? Antay ka lang. Okay lang, mag-aantay. Sabi ko nga sa inyo, susuportahan ko to, aaraw-arawin ko pagsuporta kay Aimee. Basta dalawa lang. Hindi salita, gawa. Pangalawa, gawin niya before the election. Kasi kung papangakuan tayo, nasasabihin niya kung sino yung lulong sa droga, sino yung lulong sa krimen. Puro siya hearing. Wala namang sinasampahan ng kaso. Hindi naman niya sinasampahan ng kaso. Hindi naman niya tinutumbok yung kapatid niya. Obviously, sino pa ba ang mastermind doon sa pagkidnap kay Tatay Digong? Doon sa pag-iimbestiga, lumalabas ang kapatid niya ang mastermind sa pagkikidnap kay Tatay Digong. And yet, hindi niya tinutumbok. Inikutan niya ng lahat. Sinisi niya ng lahat ng mga nakapaligid kay BBM. Pero hindi pa rin niya sinisisi yung kanyang kapatid. Lumalabas dito, nililigtas niya lang yung kapatid niya. Lumalabas dito, nililigtas lang niya yung karir niya bilang senador. Kasi nung kinidnap si Tatay Digong, siya ang number 1 dumausdos sa survey. Siya po ang kauna-unahan, talagang siya ang pinakamalaki ang dinausdos. At ngayon, kadidikit niya kay BP Sara, tumataas siya. Teka muna mga kababayan ko, mag-iingat tayo sa ganito, ha? Kasi baka mamaya, budol na naman ito. Di ba? Baka budol ito. May mga ngako na naman. Aabangan kung sino yung lulong. Kunwari, nag-iimbestiga. After the election, pag nakaupo, nakalimot na, hindi na umihimik. Parang yung mga ibang senador dyan, tumahimik na. Yung iba nga, bumaligtad pa, gaya ni Tolentino. Pambihira, di ba? Kayo ba, papayag na naman kayo mabudol? Kami po hindi nabudol. Hindi po siya nagyayabang, ha? Hindi po siya naninisi. Pero wag naman paulit-ulit yung pambubudol sa inyo. Especially, yung mga matatalino. Pambihira, pagka 2 beses ka naman nabudol, matalino ka. Hindi ka na budol. Bayad ka na. Apaka-imposible na. Naku, hindi ko na kayo pangapangalanan. Pero, pambihira naman. Ang dami diyang matatalinong mga viewers. Ha? Ang dami diyang matatalinong mga taong bayan. Ang dami diyang mga matatalinong vloggers. Pambihira naman, pabudol naman kayo na. Huwag naman ganon. Okay? Ulitin ko. Hindi pa naman final ito Kasi sabi nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. And I think mali itong ginagawa ni Aimee until yung salita niya ay back-upan niya ng gawa. Okay yung ginagawa niya Ay okay yung sinasabi niya Pero dakdak pa lang Alam mo sa akin, sabihin ko in one word, kung anong i-describe ko itong ginagawa ni Aimee, one word lang. Commercial. Or pangampanya. Wala. Binuhat niya lang yung sarili niya. Di ba?
Wala. Agenda pa rin ng Marcos yung ginagawa ni Amy. Until now. Okay? So Amy, baka may plano kang back-upan yung mga sinasabi mo. Sana lang ilabas mo yung mga nalalaman mo. Back-upan mo yung mga sinasabi mo. Gumalaw ka, hindi ka puro salita before the election. Tandaan po natin, before the election. Kasi as of now, hindi natin kailangang iboto si Amy. Pasintabi na po doon sa mga matatalino na supporters ni Amy. Pasintabi na sa inyo. Pangalawa, huwag po sana kayong pabudol ulit, matatalino kayo. Pangatlo, abala to si Amy or panira doon sa Duterte. Bakit? Kasi kung pumasok si Amy, posibleng may matanggal doon sa Duterte. Coach Oli, 10 lang naman, pandagdag mo sa 11. Hindi. Paano kung yung halimbawa na lang si Attorney Hinlo? Pang 12 pumasok. Pero binoto nyo ng binoto si Amy, siya ang pumasok pang 12, si Attorney Hinlo nalaglag. Di ba? So, makakatulong ba si Amy sa Duterte? Hindi. May significant ba para ipalit natin siya doon sa Duterte? Hindi, sasabihin, Coach Oli, hindi naman papalitan, idadagdag. Hindi po, posibleng merong matanggal sa Duterte. Posibleng may mapalitan sa Duterte pag pumasok si Amy. So, we need significant action. Dahil pag ibinoto nyo to, may matatanggal. Posibleng mangyari yon. At kung posibleng mangyari yon, sana mayroong significant na gagawin si Amy. Gagawin, ha? Hindi yung significant na sasabihin. Kasi lahat pwedeng magsabi-sabi. Lahat pwedeng magsali-salita. Lahat pwedeng magkomersyal. Pero hindi lahat nagsasakripisyo. Dapat may Tingnan ninyo, ha? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Paano sinuportahan ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Sakripisyo. BP Sara know that. The bloggers of Amy knows that. The Iminatics know that. Alam nila yan. Nagsakripisyo sa kulungan. Hanggang ngayon, sinusuportahan si Tatay Digong. Hanggang ngayon, yung campaign, pagpunta sa Hague, lahat. Yung bang tulong bilang kaibigan. Si Amy, anong tulong mo? Sige nga. Nang dahil sa pag-convince mo, the last time I checked, before okay naman si Sara, and then you convince her tumakbong Vice President, yan po ang huling naaalala ng Pilipinas. 3 years after nagkakagulo na po ang Pilipinas. 3 years after nakakulong na si Tatay Digong. 3 years after nakakulong na si Pastor Kibuloy. 3 years after nang gulo ang police storage dyan sa KOJC. 3 years after, ang Pilipinas wala pa rin proyekto kundi puro ayuda pa rin. I really hope na ito si Amy maninindigan. Again, hindi ko sinasabi at sinisiraan si Amy. Itong mga ginagawa ko ngayon, itong mga sinasabi ko ngayon, is challenging her na magbigay ng lehitimo, significant na aksyon. Para hindi naman kayo nababansagang budol. Kasi nabudol na ng kapatid mo eh. Ang bansang Pilipinas, including you, nabudol mo si BP Sara. Tingnan mo, nagkagulo ang Duterte, no? Nagkagulo ang Duterte. Ang daming nagawa ni Tatay Digong, ngayon nakakulong. Oo, sasabihin mo, hindi mo kasalanan. Yes, maybe I agree. But syempre, bago ka dumikit sa Duterte, magpakita ka naman ng sakripisyo. Hindi yung puro pakinabang ng pamilya ninyo. Di ba? Kung gusto mo, if you want something, if you love something, if you really love the Dutertens, we want to see the sacrifice. Hindi eh.
Sa ngayon, ang nangyayari parang pakinabang. Naging presidente yung kapatid mo, nailibing yung tatay mo sa libingan ng bayani. Ikaw dumadaus-dus na yung karir mo pagka-senador, ngayon tumataas na naman. Sa pagdikit mo sa ano, walang sakripisyo eh. Anong pakinabang ng Duterte? Wala. As of now, posibleng magkaroon. Posible naman. So pakigawa, para hindi naman puro pakinabang lang, Amy. Meron namang mapala ang Duterte, ang Duterten, at ang taong bayan. Sana naman, Amy, galaw-galaw ka din. Ito may papakita po ako sa inyo dahil isa po itong hindi maganda at posibleng ginagaya ni Amy ang kanyang kapatid na si Marcos. At ito ay hindi magdudulot ng mabuti sa bansang Pilipinas. Ipakita ko po. Merong post si Banatbay. Basahin ko yung post ni Banatbay 2.0. May nasagap akong balita. Si Mangga daw nag-hire ng mga vloggers to campaign for her. Laki daw bigayan. Gaano katotoo ito? Here we go again. Okay? Una, may nasagap si Banatbay na si Mangga daw. So I assume, hindi ko alam, hindi ko sure kung sino tutukuyan dito ni Banatbay. But alam naman natin may sinabi si Sara na Mangga. At after nun, yun man ang tinutukoy ni BP Sara or hindi, after nun, ang tawag kay Amy ay Mangga. Para dun sa hindi nakakaalam, bakit Mangga? Manggagamit po. No? So, ganyan na po ang bansag kay Amy at kay BBM. Pero ito ay talagang patukoy kay Amy. Nag-hire namang vloggers to campaign for her. Laki daw bigayan. Gaano katotoo ito? Actually, hindi lang kung si Banatbay nga ang tinutukoy niya rito ay si Amy, no? Actually, hindi lang naman, hindi ko sure kung si Amy nga ang tinutukoy, hindi naman namin na pag-uusapan to. No? Pero para sa akin, kung si Amy nga ang tinutukoy ni Banatbay dito, hindi lang po si Banatbay ang may nasagap na balitang ganyan. Actually, before pa, may nasagap na kami. Even after the election, nung nanalo na yung kanyang kapatid bilang president, may nababalitaan na kami. Kaya nga sabi namin, teka muna, meron talagang nagtatanggol kay Amy. Meron talagang Amy-natics. No? Kasi nabalitaan namin ito. Ako personally, nabalitaan ko ito. Okay? So, ibig sabihin, talagang pagkaupo pa lang ni BBM, siguro, sa tingin niya, kung totoo man yung nabalitaan ko or hindi, posibleng hindi talaga maganda ang magiging performance ng kanyang kapatid. Una, so nasa isip niya na yan, kailangan niya ng vloggers to protect her. Pangalawa, posible rin na may pangarap siya talaga na hindi lang pagiging senador. Maybe higher, di ba? Siguro, baka mamaya in the future ay gusto nitong maging president or vice president. Kaya nga po, possibility lang po kasi ang aga ng nabalitaan kong pag-hire niya ng vloggers. Bakit? Di ba? Katatapos pa lang. Yung narinig ko to, katatapos pa lang ng eleksyon. Ngayon, kung hindi totoo ito, kayo manghusga. Pero kung totoo ito, kayo rin humusga. Pero kung talagang ikaw ay mag-o-observe, meron talaga di ba? Meron talagang lehitimong pumoprotect dito kay Amy. Siguro naman, na-obvious nyo. Diba? Hindi ko na kailangan pangalanan, pero na-obvious nyo. Okay? Hindi ko sinasabing totoo yon, pero kung totoo man yun, in my opinion, it's too early. So may pangarap ito maging vice or president, higher than Senate. Ngayon, papayagan pa ba natin that another Marcos will be a president again? Or maybe a vice president again? Hahayaan ba natin yun? Diba?
Para sa akin, abangan natin, gaya ng sabi ko kanina, abangan natin ang kanyang mga isisiwalat patungkol sa kanyang kapatid o sa kanyang gobyerno dahil alam ko, maraming alam 'to. Hindi puwedeng salita lang siya, dapat patunayan niya ng gawa, 'no? Puwedeng suportahan ng senador. At ako, until wala akong nakitang gawa, until now, puro lang salita si Imee, kaya I will not support her. Kung gusto niyong suportahan, wala ng problema, ha? Napaliwanag ko na 'yan na nasa sa inyo 'yan, hindi naman diktador ang Banateros. Hindi naman ako diktador kung sinong gusto niyong suportahan. Kaya lang nga, nakakasira si Imee sa Duterte. Naipaliwanag ko na po 'yan, ha? Oh, panoorin niyo na lang baka marami na po akong vlogs about it. Ah, ah, Panoorin niyo na lang kung bakit nakakasira sa Duterte si Imee. Hindi siya nakakatulong sa cost ng senatorial balls ng Duterte na kabilin-bilinan ni Tatay Digong mag-straight at masisira ni Imee yun. So, kung susuportahan natin to si Imee or susuportahan nyo, sana lamang hingi kayo ng lehitimong gawa. Hindi lang salita. 'Di ba? Pangatlo, hindi kasi ako, alam nyo, hindi ako agree doon sa mga nababayarang vloggers. Lalong-lalo na kung ito ay nakakasira sa Duterte. 'Di ba? Bakit? Kasi nakita naman natin nakalaban na ng Marcos ang Duterte. Talagang binabanatan nila ang Duterte. Binabanatan nila ang Duterte. Bakit pa tayo susuporta doon sa napapasama ang Duterte? Saan ba napasama ang Duterte kundi sa Marcos? O sasabihin nyo, hindi naman Hindi naman si Bibi. Hindi kasalanan ng kapatid. Ang ginawa ng kapatid. Oo, pero wala naman siyang ginagawang aksyon. 'Di ba? Hindi siya pwedeng mag-aktong kapatid dahil senador siya. So, ang inaasahan ng taong bayan sa kanya ay iboboto siya, humihingi siya ng boto ng senador, di dapat umaktong senador siya, hindi siya umaktong kapatid. Magbigay siya ng lehitimong aksyon. Kasi ito, kung nagbabayad siya ng mga vloggers, wala siyang pinagkaiba dun sa kapatid niya. Ano? Ang ginagawa, instead na gumagawa ng lehitimong aksyon na may pakinabang sa taong bayan, ang inaayos ay yung optics. Ang inaayos yung panglabas. Ang inaayos yung imahe. Kasi bakit ka mag-hire ng vlogger? Una, para ipagtanggol ka. Pangalawa, para yung imahe mo ay gumanda sa publiko. Ako, wala akong nakikitang masama doon. Okay lang yun. Pero, may pakinabang naman talaga ang vlogger patungkol dyan. I have no issue about it. Kaya lang, sana, bago ipagtanggol, wala nang bayad. Pangalawa, bago ipagtanggol, may gawa muna. Or bago bigyan ng magandang imahe sa publiko, gawa muna. Kasi pagka nasanay tayo sa kakasalita, ilang taon na ako. After 1986, sabi maaayos. After the People Power 1, maaayos ang Pilipinas. Sa katunayan, lalo tayong sumama. Bakit? Sa mga pangako, sa mga puro salita lang ng gobyerno. Wala namang aksyon So kung ikaw vlogger, bakit mo susuportahan or bakit mo pagagandain ang imahe ng isang politiko base sa salita? Ikalulubog tayo niyan. Dapat, walang masama kung ipopromote mo ang isang kandidato, meron ka ng hawak na proof. Meron ka ng hawak na gawa. Paano ba nakabalik si Imee? Dumausdos na ang ano niya na. Dumausdos na. Dumausdos na ang survey ni Imee. Bumagsak na yan. Paano ba nakabalik yan? Dahil dumikit sa Duterte. Sana, kung yun ang cause ng pagbalik niya,
at tumataas na naman sa survey, sana yung mga vloggers niya magkaroon ng lehitimong aksyon coming from Aimee bago nila i-promote. Wala pa naman eh. I have nothing against dun sa mga vloggers. Kasi baka mamaya, yung iba dyan, kaibigan ko pa. So this is not personal. Hindi ko po kayo pinipersonal. Ang sinasabi ko lang kay Aimee, huwag niyang gayahin yung kanyang kapatid. Na inaayos niya yung optics. Inaayos niya yung imahe. Inaayos niya yung pagtatanggol. Hindi po. Ang ayusin mo yung baha. Bakit may baha despite of the call of the budget? 'Di ba? Bilyon-bilyon, may baha pa rin. Bakit may bansag sa yung bangad despite na call ni PRRD na bangag ka tapos call ng mga tao na magpa-drug test ka? Walang action coming from BBM. 'Di ba? Yung gutom, yung pagtaas ng presyo, yung 20 pesos na bigas, 'di ba? Hindi naman nila sinolusyonon yun eh. Nagbigay lang sila ng 20 pesos na bigas dyan sa Visayas. Kaya nga pinahinto ng COMELEC yan eh, dahil yan eh, nagiging mistulang vote buying. 'Di ba? So dapat yan, inaasikaso ni Marcos, ni BBM, teka muna, ayusin natin yung bigas, bababain natin yung presyo. Hindi yung panglabas lang, hindi yung optics lang, hindi yung imahe lang sa taong bayan. Nagbigay ka ron ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. Ano, doon sa Visayas lang may Pilipino? Pangmadalian lang. Lahat na lang gagawin natin during the election. Same thing ka, Aimee. 'Di ba? Ngayon maganda ginagawa mo, parang yung ginagawa ni BBM na 20 pesos ng bigas diyan sa Visayas. Pero para sa atin puro salita lang 'yan, walang gawa. Bakit ka mo? Yung 20 pesos sa Visayas lang eh. At hindi niya kaya i-maintain 'yan throughout his career or presidency. Hindi niya mami-maintain 'yan. Ganun din si Aimee. Parang lahat ginagawa ngayong eleksyon pero wala pang lehitimo na magkakaroon ng pakinabang sa taong bayan even after the election. Yun ang gusto naming makita. Yung pakinabang even after the election. Diba? Huwag na po natin pag-usapan kung talagang nagbabayad ng vlogger si Aimee or hindi. Para sa akin, sinasabi ko lang, Aimee, kung totoo ito, ang ayusin mo yung action. Diba? Wag naman sana. Sa mga, hindi ko alam kung mga kasama natin na mga nagpapabayad, baka may mga pangangailangan ko yan, kayo, nauunawaan namin yan. Ano? Pero sana, isangayon din natin yung kapakanan ng Pilipinas. Kasi, of course, again, posibleng makatulong si Aimee. Diba? Hindi naman natin tinatanggihan. Pero posible ding makasira si Aimee. Diba? So, again, I'm not against dun sa mga vloggers kung bayad man sila or kung aamin man silang bayad or hindi or totoo man or hindi. Pero sana, bago natin i-promote si Aimee, sana lang pakiusap, meron munang lehitimong aksyon. Hindi naman ito kayo pinipersonal. So, hindi ko lang alam, gaya nga ng tanong ni Banat Bay, tanong ko na rin sa inyo mga manonood or tanong na rin natin yung mga vloggers. Gaano katotoo ito? Sana naman hindi totoo. Okay, next topic po tayo. Okay, tingnan naman natin ito Sinugod po ang bahay ni Tatay Digong. Grabe talaga. Na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte, may nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mamaya bibigyan natin ng komentaryo kasi nagalit na po dito si Pulong si Pulong Duterte. Sige. Sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi.
Ito ay matapos mapanood ng mga Dabawenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng umano'y gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. No, si Kitty mismo, ang Kitty Duterte, yung anak ni Tatay Digong, ang humingi ng tulong mismo sa taong bayan. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang Ito, so nagagalit na po at kinukundina ni Pulong Duterte yung panghaharas ng PNP CIDG. dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag Ayan, okay, tinatanggi ng CIDG. ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Okay, so diyan muna, tinatanggi. Kinukundina ni Pulong, tapos tinatanggi ng CIDG, ng PNP CIDG, yung pagpunta ng mga pulis dyan. Nasa sa inyo na yan kung kanino kayo maniniwala. No? Ano na lang yan eh. Nasa credibility na lang yan. Una, wala ako doon. So, hindi natin malalaman kung totoo ito or hindi. Ayokong manghusga. Okay? Ako po ay magbibigay ng opinyon. At kung tatanungin nyo ako kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Pulong Duterte or yung CIDG. Hindi natin alam kung si Torre na naman ang pasimuno nito, hindi na rin natin maintindihan, hindi na rin natin alam. No? Pero para sa akin, kung ako ang inyong tatanungin, mas naniniwala ako. Or hindi lang mas naniniwala. Naniniwala ako kay Pulong Duterte at hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ng CIDG na hindi totoo. Bakit? Ilang beses na nangyari yan. We were there eh. Sinugod. Di ba? Tandaan nyo po. Kung ikikwento ko sa inyo, 2 years before, 2 years ago, kunwari, kukwento ko sa inyo 2020, nasusugod ng 5,000 pulis, pupuntahan at bababuyin ng KOJC at bababuyin ng katedral ng KOJC, hindi kayo maniniwala. Kasi seemingly, it's impossible. Gagawin ba ng pulis yan para lang hulihin ang isang pastor? And yet nangyari, di ba? Kung ikukwento ko sa inyo 2020, si PRRD ay kikidnapin, isasakay sa private jet at idadalhin sa Hague. Hindi rin kayo maniniwala, di ba? Maraming hindi maniniwala. Pero nangyari. Kaya ngayon, ako at marami ring tao ay naniniwala na talaga mayroong mga pulis dyan. Anong plano nyo? Magtatanim kayo dyan? Anong kailangan nyo sa bahay ni Tatay Digong? Nasa dahig na si Tatay Digong eh. Anong sasabihin nyo? Kukuha kayo dyan, magtatanim kayo ng bata, magtatanim kayo ng babae, para sasabihin ninyo may human trafficking, magtatanim kayo ng droga, magtatanim kayo ng baril, para sasabihin nyo, drug lord si Tatay Digong, may sasabihin ninyo, nagbebenta siya ng baril. Anong itatanim nyo na naman dyan? Diba? Hindi nyo masisisi yung mga taong katulad namin kung hindi na naniniwala sa inyo. Dahil yung mga pinaggagawa nyo, kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kayo may kalokohan dyan eh. Di ba? Sino bang may kasalanan?
Alam nyo, ito isang patunay na yung ginagawa kay Tatay Digong, this clearly, ipinapakita na mananalo yung Duterte. Mananalo yung 10 kandidato ng PDP. Mananalo yung 10 Duterte team na senatoriables. Dahil desperado na sila. Kinuha si Tatay Digong, dinala sa Hague para hindi makakampanya. Dahil alam nila ang lakas ng Duterte. Ngayon, si BP Sara nag-iikot, pinagkakaguluhan ng taong bayan. Anong ginawa kay Sara, kay Inday, kay BP Sara? Nasa listahan na ng ICC. Nangunguna na. Dati nang nasa listahan pero ngayon siya di umano ang susunod na dadakpin. Lumipat si Camille. Prinomote ni BP Sara. Anong ngayon? Pinaiimbestigahan yung Prime Waters. Bigla sila nagkaroon ng interest sa Prime Waters na wala naman dati. Anong sasabihin nila, mga ugok? Ano sasabihin nila? Nagkataon lang. Talaga namang may problema. Ano sasabihin ni Binay? Hindi pwede, dapat ba nating i-postpone yung paghabol sa Prime Waters dahil eleksyon? 'Di ba? Kasi yan ang sinabi niya eh. Pwede ba i-postpone natin yung murang bigas dahil eleksyon? Questionable yung yung mga tirada nila, yung timing. 'Di ba? Lahat ng makakatulong sa Duterte ginigiba nila. Kasi kung mahina, itong mga 10 senador, sila Pastor Kibuloy, sila Atty. Vic, sila Hinlo, sila Jimmy Bondoc, kung sino-sino pa, yung 10 na yon. 'Di ba? Kung mahina yon, hindi nila kailangan gawin itong mga ito. Ito ay patunay na malakas ang Duterte. Ayaw talaga nila eh. Sabi nyo, nasa dahig na si Tatay Digong. Wala na tayong jurisdiction doon. Ang bahala doon ay ang dahig na. Pero lintik, bakit ginugulo nyo pa yung bahay? Tapos itatanggi nyo. Yan pag isang masama sa kanila eh. Si Tatay Digong, pag sinabing patayin yan, pag naglaban, paninindigan niya. Yan pang problema sa inyo eh. Meron kayong ginagawa, hindi pa kayo magkaroon ng B para panindigan. Ano sinabi nyo? Hindi papasok ang ICC, hindi kayo nagpapasok ang ICC. Anong ginawa ni Marcos? Itinatanggi. Di ba? Dapat kung meron kang ginagawa, sinusugod mo, inaamin mo. Ano sabi nyo? Hindi kayo magsasampa ayaw nyo ng impeachment kay BP Sara. Ang unang pumirma, anak mo, BBM. Wala kang B eh. Kung may gagawin ka, aminin nyo. Tulad nito, di ba? So, konting panahon na lang, mag-e-eleksyon na, tiyagayin natin. Panalo po tayo dito. Kitang-kita sa mga aksyong ginagawa nila. Kitang-kita sa mga rallies. Sila mismo wala ng rally. Bakit? Walang energy yung taong bayan eh. Yung vibes wala. Kasi isipin mo, sila magrarally, anong inisinisigaw? Duterte. Kaya ayaw na nila magrally eh. Samantalang, ang rally ng PDP, ng Duterte, pinagkakaguluhan. Ang daming tao. Diba? So, wag nyo sabihin naku, pagka natalo ang Duterte dito, dayaan yan. Wag po naman sana. Wag nyo na pong gambalain si Tatay Digong. Nandoon na siya, idinala nyo ron. Wag na kayong mag-epal-epal dyan sa bahay. Kasi maraming bantay dyan. Alam namin ang capabilities ninyo. Kung ang simbahan ay sinugod yung mga pulis kayo, 5,000 sa pangunguna ni Torre, kaya nyong gawin dyan sa bahay ni Tatay Digong dahil mga wala kayong konsensya. Tigil nyo na yan kasi nakabantay na ang taong bayan dyan. Next topic tayo patungkol dito sa China. Ito, pag-usapan natin. Sumagot ang China. Kolokoy kasi itong mga kababayan nating mga politiko. Sinagot na ng China ang issue sa pagka-aresto ng National Bureau of Investigation sa isang Chinese national matapos madiskubre ang umano'y spy equipment sa loob ng sasakyan na nakaparada malapit sa main office ng Commission on Elections o COMELEC sa Maynila noong Martes.
Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang panig ng China sa Pilipinas upang makakuha ng karagdagang impormasyon ukol sa insidente. Muling binigyang diin ng Chinese official na ang China ay sumusunod sa non-interference principle o hindi pakikialam sa panloob na gawain ng ibang bansa. Saad pa ni Guo Jiakun, hindi nakikialam at hindi rin interesado na makialam ang China sa mga internal na usapin ng Pilipinas. Pinayuhan naman ng Chinese official ang ilang mga politiko sa Pilipinas na huwag gawing oportunidad ang insidente upang magpakalat ng mga issue ukol sa China at magsagawa ng walang katuturang akusasyon para sa pansariling kapakinabangan. Yan. Tama. We also advise certain politicians in the Philippines not to use it as an opportunity to propagate China-related issues and make groundless accusations for selfish gains. Well, hindi po totoo yung mga espiya na yan. Kung ako po tatanungin, hindi po totoo yan. Una, anong pakinabang makukuha ng China sa atin? Ang ganda-ganda ng bansa nila. Pangalawa, ang high-tech ng bansa nila. Ang espiya nila nag-iikot. May dalang gadget. Nag-iikot. Umaali-aligid sa Comelec. Anong kalukuhan yan? Di ba? Bata na lang ang maniniwala dyan sa kwentong barbero na yan. Kalukuhan po yan. Pangatlo, ito ang pinakamatindi dito. Mga kababayan ko, ito po ang sabihin ninyo doon kung paano nyo ikakampanya ang Duterte. Dahil ito ang realidad na nangyayari sa bansa natin. Kasi meron pong mga swing votes, undecided until now. Yan po ang kausapin natin at bakit kailangan suportahan ang Duterte. Kasi yung ginagamit nila ang gera against sa Duterte. Yan lang naman ang habol nila dyan eh. Pansinin ninyo, walang proyekto, binabaha tayo gaya ng sinasabi nilang bilyon-bilyon ng ginastos dyan pero bibaha pa rin. Walang infrastructure, pinalitan ng ayuda, etc., 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 etc. Anong ginagawa nila? Puro lang paninira sa mga vloggers, sa Duterte at China. Yan lang. Bakit walang proyekto? Kasi kasalanan ng China. Kasi fake news yung mga vloggers. Kasi kasalanan nito ng Duterte. Bakit may baha? Kasalanan nito ng Duterte. Kasalanan to ng mga fake news peddlers, vloggers ng Duterte. Kasalanan nito ng China. Puro ganyan. Paikot-ikot sila, di ba? Ang tanong, meron ba silang nagagawa? Ang sagot nila, Si Claire. Anong sagot nila? Kasalanan nito ng mga vloggers, kasalanan nito ng China, kasalanan nito ng Duterte. Bakit ang laki-laki ng confidential funds ni Marcos? Saan napupunta? Ito may babasahin ako sa inyo. Ihahabol ko. Kasi questionable po yung mga kung saan napupunta yung pera. Tingnan po natin ito Tingnan natin. Ito, basahin ko sa inyo. Ito ang totoong issue eh. Saan ginastos tong perang to? Gold reserve, 129 billions. PhilHealth, 89.9 billions. Maharlika Funds, 250 billions. GSIS, 62.5 billions. SSS, 62.5 billions. Landbank, 62.5 billions. PDIC, 117 billions. Marcos, confidential funds, 4.5 billions. May confidential funds po si Marcos Baka hindi nyo po alam. Kasi sinasabi, puro yung 150 millions. Billions lang yung kay BP Sara, kine-question. Marcos confidential funds, 4.5 billions. Asan yan? Flood control project, 500 billions. Bank loan for health system in rural areas, 28.7
billion. Saan ang tunay na issue? Saan napunta yan? In total yan, 1.12 trillion. Di ba? Eh, yan ang dapat ipaliwanag. Anong isasagot nila dyan? Hindi, kasalanan niya ng mga Duterte, fake news peddlers na vloggers. Kasalanan niya ng China. Kasalanan to ng confidential funds ng Duterte. Di ba? Wala silang lehitimong sagot. Nililigaw nila eh. Yan ang kailangan nating maipaliwanag sa taong bayan. Itong pamahalaan natin, walang malinaw na plano sa bansa natin. Walang sinasabi si Claire. Anong ginagawa ni Claire? Banatan lang ng banatan ng Duterte. Anong ginagawa nila sa mga isyong ganyan? Paulit-ulit, again, uulitin ko, fake news peddlers, ang vloggers ng Duterte, China, kasalanan ng Duterte, harapin mo na lang ang kaso mo na ikaw ay may 150 million confidential funds. Diba? Saan pupunta ang bansa natin kung hindi hinaharap yung problema ng bansa? Anong inaayos nila? Kaya nga sinasabi ko, kung totoo nagbabayad si Aimee ng mga vloggers, huwag kang gumaya sa kapatid mo. Eh, gaya ka eh. Ano inaayos nyo yung optics? Hindi nyo inaayos yung ugat ng problema. Yan po ang ayusin ninyo, yung ugat ng problema. Huwag kayong kung ano-anong kalokohang ginagawa ninyo eh. Di ba? So, sa ating mga kababayan, importante, no? Kaya nga pinapaliwanag natin ito, kung paano natin ikakampanya yung Duterte. Very important na manalo yung Duterte. Magtulong-tulong po tayo. Di ba? Sana naman wag nyo na po munang isingit si Aimee kasi nakakasama siya eh. Unless meron siyang lehitimong magagawa. Magtulong-tulong tayo, explain natin sa taong bayan. Bakit? Wala tayong future. Kaya nga sabi ni BP Sara, wala na rin eh. Kahit matanggal si Tambak, ubos na rin ang pera ng taong bayan. Yan po ang kailangan nating mapaliwanag. Wala silang plano sa bansang Pilipinas. Puro sila at puro sila. Di ba? Ginigirian pa nila ang China. Sasali tayo sa gera na hindi naman nating kasalanan. Hindi naman tayo kasama. Tapos mapapahamak tayo. Tapos sino makikinabang? Yung mga nakaupong politiko na mga gahaman sa pera at posisyon. Huwag po, mag-iingat po tayo sa ganyan. Okay, muli po paalala doon sa mga hindi ko pa po subscriber ha. Mag-subscribe kayo dito sa channel na to. At like nyo po ito para mas lalong kumalat. Maraming salamat po. Ulit, no? Sa mga natitirang rally. At tayo rin may rally sa San Francisco. So sa mga taga San Francisco dyan, kita-kits po tayo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal. God bless everyone.